Sa ating nakaraang video ay ating ibinalita na formal nang napili ng Department of National Defense ang Hyundai Heavy Industries ng South Korea para sa paggawa ng ating bagong warships sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program na kung saan may kabuuang halaga ng nasa 42 billion pesos. Ito ay matapos mag-release ang Philippine government ng nasa 15 billion pesos na pondo para sa AFP Modernization Program at ang parte dito ay mapupunta para sa down payment ng mga bagong frigates na magiging malaking tulong sa pagbabantay ng West Philippine Sea. At sa bagong napakagandang balita na ating nakalap, nagkapirmahan na ng kontrata sa pagitan ng Hyundai Heavy Industries at Department of National Defense nitong ika-26 ng Disyembre lamang para sa dalawang karagdagang Miguel Malvar class guided missile frigates sa halagang nasa $587 million o katumbas ng nasa 34 billion pesos. Matatanda ang sinabi natin na 42 billion pesos ang budget sa proyektong ito at ito ay dahil sa ang matitirang pondo ay gagamitin para sa pagbili ng mga missiles at iba pang bala ng naturang warships, kaya darating na fully armed ang Miguel Malvar frigate sa Pilipinas. Sinasabing may di-deliver ng Hyundai ang mga warships sa taong 2029, ngunit maaari pa itong mas mapadali sa taong 2028 dahil na rin napakabilis ng shipbuilding ng South Korea at napakagandang balita talaga nito bago matapos ang taon. Inaasahan rin na mas upgraded ang mga sensors at radars ng mga bagong frigates dahil sa mas malaking budget nito at lalagyan din ito ng mas capable na VL Mika NG anti-air missiles na doble ang range kumpara sa nakaraang bersyon nito na mas magpapalakas pa ng air defense ng bagong Miguel Malvar frigates. Samantalang sa isa pang balita, mukhang magkakatotoo na talaga ang pag-transfer ng Japanese warship sa Pilipinas na kung tawagin ay ang mga Abukuma class destroyer escorts matapos na mataan ng isa sa mga naturang warship na sumasailalim sa decommissioning procedures o ang pag-alis nito sa serbisyo sa Japanese Navy at mukhang hinahanda na itong i-transfer sa ibang bansa. Matatandaan na ilang beses na rin nating sinabi na ipinagbabawal ng konstitusyon ng Japan ang pag-export ng offensive weapons tulad na lang ng mga warships, ngunit nakatakda ding tatanggalin ang batas na ito sa susunod na taon at malaya nang makakapag-export ang Japan ng kanilang offensive weapons. Kasalukuyang tinatanggalan ito ng weapon systems ng Japan dahil sa ilalim pa ito sa tinatawag na refurbishment o ang matinding pag-repair nito upang maging mukhang bago ang warship at inaasahang ibabalik din ang armas nito at kung hindi man ay dito na sa Pilipinas kakabitan ito ng bagong weapon systems. Kailangan na rin talaga itong palitan ng mga bagong armas at isa na nga sa paniguradong ikakabit dito ay ang mga Otomelara 76mm naval gun dahil standard na rin ito sa lahat ng warships ng Philippine Navy na kung saan kahit mga maliliit na warships nito ay mayroong 76mm naval gun at hindi matatawag na warship ito kapag walang ganitong klaseng armas. Kailangan na rin itong lagyan ng Sea Star anti-ship missiles na kung saan nakakabit sa ating Rizal class at Miguel Malvar frigates dahil inaasahang tatanggalin ng Japan ang nakakabit na Harpoon anti-ship missile sa Abukuma class at walang pangilang isang warship kapag walang anti-ship missiles. Malabo rin na malagyan pa ito ng vertical launching system tulad ng sa Miguel Malvar frigates na kung saan paglalagyan ng anti-air missiles, ngunit pwede pa itong lagyan ng mga Mistral surface-to-air missiles upang mayroon itong pang-air defense at kayang-kaya ito bilhin ng ating Philippine Navy. Sa ngayon, matutupad lamang ang lahat ng ito kapag bibigyan ng pondo ng Philippine government at sana ay huwag itong mauwi tulad sa ating mga Del Pilar class na naging isang offshore patrol vessels na lamang. Samantalang sa isa pang balita, pagdating naman sa ating Philippine Army, sinabing nitong Nobyembre pananalo sa self-propelled howitzer project ang Caesar Mark II na ino-offer ng bansang France at ito na ang susunod na pipirmahan sa AFP Modernization Program. May budget ito ng nasa 5.5 billion pesos
at nasa 12 self-propelled howitzer ang i-deliver sa Philippine Army na magagamit ng bansa sa lokal na operasyon laban sa lokal na rebelde at pwede rin gamitin bilang pang-coastal defense ng ating bansa. Madali lang din itong ilipat-lipat ng pwesto dahil na rin ang 6x6 na variant ng Caesar ang bibilhin ng Army na kung saan kasyang-kasya sa C-130 military aircraft na pangunahing transport aircraft ng ating Philippine Air Force.